Hello, this is G. Welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat? So, itong reading na to ay collective. Paalala lang din, hindi lahat ay makaka-resonate sa reading na to. So, take what resonate and leave what doesn't. So, ibig sabihin kung hindi ka naka-resonate at hindi na-pick up yung energy mo, ibig sabihin hindi para sa yung reading na to. Doon pala sa mga gustong magpa-private reading sa akin, nasa description yung link na aking Facebook page. Nag-cleanse din po ako, so kung gusto niyo po magpa-schedule, i-PM niyo lang po kami sa GG Star TV. Available na rin po ang aming pampaswerte na bracelet. Meron din po kaming pangontra sa gayuma. At meron din po kaming all-in-one na bracelet. So kung gusto niyo po mag-order, naka-pin post na po sa baba yung link ng aming Facebook page. Paka-check na lang po. Ace of Cups, Three of Cups, Ten of Cups, Five of Pentacles, Nine of Cups. So nakikita ko dito, hindi ka pa rin makalimutan ng dati mo naging karelasyon. Pinapakita dito na sa'yo lang siya naging masaya. Lahat ng mga pangangailangan ng taong to, ibinigay mo. Sa nakikita ko, mahal na mahal ka pa rin ng taong to at gusto pa rin niyang ayusin itong relationship niyo. Gusto niyang ipakita sa'yo na handa na siyang magbago. Sa nakikita ko, ngayon, sunod-sunod na swerte ang dumarating sa'yo. Possible na meron ding new person na dumating sa buhay mo at bumabalik naman itong past relationship mo. Ito yung nakikita ko na hindi mo alam kung ano yung magiging decision mo kasi sa nakikita ko nakapokus ka na rin sa pag-move forward or dito sa new person na dumating sa'yo. Yung iba naman dito, umaasa pa rin kayo na baka magbago itong dati nyo naging karelasyon. So nakikita ko nagkaroon ng karma dito sa taong to eh. So gusto niyang ipakita sa iyo na handa siyang magbago para lang mahalin mo ulit siya or bumalik ka sa kanya. Ito yung nakikita ko, pero more on nagpo-focus ka na sa sarili mo dito kasi mas pinili mo na mag-let go dahil alam mo sa sarili mo na itong taong to wala ka nang mapapala sa kanya. Kumbaga paulit-ulit ka lang nasasaktan. So, nakikita ko na mas happy ka na ngayon. Gusto mo nang mag-focus sa mga dreams mo. Gusto mong ipakita sa taong to na deserve mo yung taong mamahalin ka, yung hindi ka iiwan sa ere. The Hierophant, sa nakikita ko rin dito. Gusto ng taong to na ipakita sa'yo na willing na siyang mag-commit sa relationship nyo. Ito yung sinasabi dito na possible na meron kayong mga anak or yung iba naman dito nag-promise yung taong to na ikakasal kayo or may engage kaso hindi natuloy dahil sa third party. Possible din na yung pinili niya is yung new person kaso sa nakikita ko dito more on itong dati mo naging karelasyon yung nagloko. So, binigyan mo ng pagkakataon to eh. Dahil nga, possible nga na may mga anak kayo or iniisip mo pa rin na gusto mo pa rin na matupad yung mga pangarap nyo sa isa't isa. Kaso, hindi mo na alam kung tama pa ba tong gagawin mong desisyon na tanggapin yung taong to. Dahil nga, possible na meron na nagpapasaya sa'yo or whether man walang new person, I think dahil kontento ka na hindi mo na kailangan yung itong nakaraan. Six of Wands, so nakikita ko rin dito. Ngayon, tinitingala ka ng taong to. Ibig sabihin na siya na yung naghahabol dahil possible na ikaw yung naghabol dito sa taong to eh. Paulit-ulit mong pinaniwalaan yung mga pangako ng taong to sa'yo. Pero ngayon, gusto ng taong to na bumalik sa'yo, i-win back ka dahil nga mahal na mahal ka pa rin niya eh. Ito yung nakikita ko na wala nang ibang matakbuhan yung taong to at sa nakikita ko rin dito, lugmok na even sa
kanyang pinansyal, wala nang natira kasi maaring ginamit lang din siya ng pinalit niya sa'yo. So, ito yung nakikita ko na ikaw lang yung makakatulong sa kanya. Kaya lumalapit yung taong to kasi na-realize niya na mali pala yung mga ginawa niya dahil meron taong nagmahal sa kanya ng totoo, umintindi, kaso binaliwala niya. Ito yung nakikita ko na ngayon lang nagsisink in dito sa utak ng taong to yung mga pagkakamaling ginawa niya sa'yo. The High Priestess, na nakikita ko dito, madalas ka rin i-stalk ng person mo sa social media. Ito yung nakikita ko na inaalam ng taong to kung ano na ba yung sitwasyon mo ngayon. Meron ka na bang bago or nakalimutan mo na ba siya or may pagmamahal ka pa rin ba sa kanya. Ito yung sinasabi dito na gusto niya malaman kung ano na nangyayari sa buhay mo dahil bumabalik sa taong to lahat ng mga magagandang memories na ipinakita mo sa kanya, lahat ng ipinakita mong kabutihan, napipilang taong to ngayon. So, sinasabi dito na gusto ng taong to na makipag-communicate sa'yo, ipaglaban yung relationship nyo ngayon, ipangako sa'yo na kaya niya nang maging loyal sa relationship. Ito yung sinasabi dito. Pero, sa nakikita ko, nag-aalinlangan ka dito eh. So, possible na meron kayong kadiling na water, meron ding fire, meron ding earth. So, magtingin pa tayo ng cards. Seven of Wands. So, nakikita ko dito, noon madalas kayo magtalo ng taong to. Kumbaga, hindi kayo nagkakaintindihan. Maaring kinokontrol ng person mo yung relationship or ikaw. Sa nakikita ko, napagod ka na eh. Ito yung sinasabi dito na hindi mo na kayang paniwalaan pa yung sasabihin ng taong to dahil sa nakikita ko, paulit-ulit kang minanipula, paulit-ulit siya nagsinungaling sa'yo hanggang sa nagsawa ka na dito sa taong to. Kasi kahit na anong sabihin mo sa kanya, hindi niya pinapakinggan eh. Ito yung nakikita ko na kaya ka nagdadalawang isip na gusto ko pa bang ituloy or i-accept ulit yung taong to dahil sobra na yung ginawa niya sa akin eh. Paulit-ulit na lang. So, ito yung nakikita ko na nag-iisip ka kung ano ba yung mas magandang desisyon na gagawin mo dahil nandun pa rin naman yung pagmamahal mo dito sa taong to. Ito yung nakikita ko. Kaya lang, mas maraming kasalanan yung ginawa yung taong to. So, compare dun sa mga kabutihan na ibinigay niya sa'yo, yun na nakikita ko na binabalance mo kung ano ba yung magiging future mo ulit or ano yung magiging sitwasyon niyo ulit dito sa taong to kung babalik man ito sa buhay niyo. The Chariot, sa nakikita ko rin dito, ready ka na mag-move forward eh. Ito yung nakikita ko dahil nga happy ka na, kontento ka na ngayon sa buhay mo. Gusto mo na lang munang mag-focus dun sa career mo or dito sa future mo. Ito yung nakikita ko at possible nga mahal mo na rin tong new person. Kung merong man dumating sa'yo na new person, ito yung nakikita ko na doon ka na nagpo-focus kasi ayaw mo nang bumalik pa dito sa dati mo naging karelasyon. Kumbaga, hinahangad mo na lang na itong taong to makatagpo ng totoong tao na mamahalin siya or i-accept siya. Yun ang nakikita ko dito kasi ikaw nag-invest ka dito sa taong to at ibinigay mo lahat-lahat ng pagmamahal mo sa kanya pero hindi kanya binalyo. Iyon ang nakikita ko na hindi mo naman wini-wish na masira yung buhay ng taong to or kumbaga walang mangyari dahil sa nakikita ko nandun pa rin naman yung pag-care mo sa kanya at mahalaga pa rin naman yung taong to pero hindi na yung kagaya noon na handa kang mag-sacrifice para lang sa kanya. So, tingnan natin kung ano ba yung totoong intensyon ng taong to sa pagbabalik niya.
the star, sa nakikita ko dito, hindi niya kaya na mapunta ka sa iba. Ito yung nakikita ko na gusto niyang ipakita sa'yo na ikaw na yung pipiliin niya, handa na siyang ibuhos lahat-lahat ng pagmamahal niya sa'yo. Ito yung nakikita ko dito na hindi niya kayang makita ka na iba yung kasama mo. So, ito yung nakikita ko na gustong-gusto pa rin ng taong to na itry yung lahat para lang ma-win back ka. Ito yung sinasabi dito. Pero, kailangan mo pa rin obserbahan yung taong to dahil possible nga na may mga bumabalik lang sa inyo na gusto lang din makabenefit. So, ito yung nakikita ko na maaari pa rin kayo masaktan. Pero, kung meron kayong kadiling na isang water, meron ding fire, sa nakikita ko dito, totoo yung intention nila sa inyo. Pero kung may mga kadiling kayong air, earth, sa nakikita ko, obserbahan nyo yung mga taong to dahil itong mga taong to nagkaroon ng karma, kumbaga sunod-sunod yung kamalasan na dumarating sa buhay nila. So ngayon, na-realize lang ng taong to simula nung wala na silang resources or kumbaga puro kamalasan yung dumarating sa kanila. So, ito yung nakikita ko na kaya bumabalik sila dahil nga sa inyo lang sila nakaka-benefits or kayo yung takbuhan nila. So, isipin mong mabuti kung ito ba yung gusto mo na maging masalimuot ulit ang sitwasyon mo or mag-focus ka na sa new beginning mo. So, ito lang yung message na nakikita ko dito. At kung naka-resonate kayo sa reading na to, huwag niyo kalimutan mag-like at comment at huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa aking channel at maraming salamat ulit at see you soon.